Genesis chapter 41, verses 1 through 57. Ang mga pananginip ni Faraon. At nangyari sa katapusan ng 2 taong ganap na si Faraon ay nanaginip at narito na siya ay nakatayo sa tabi ng ilog. At narito may nagsiahon sa ilog na 7 bakang magagandang anyo at matatabang laman at nanginginain sa talahiban. At narito na ibang 7 baka na nagsiahon sa ilog na nasa likuran nila, mga pangit na anyo at payat, at nagsihinto roon sa tabi ng mga unang baka sa tabi ng ilog. At ang 7 bakang magagandang anyo at matataba ay nilamon ng mga bakang pangit ang anyo at payat. Sa gayoy, nagising si Faraon. At siya'y natulog at nanaginip na bilang 2. At narito, may sumupling na 7 uhay na mabibintog at mabubuti na may 1 lamang tangkay. At narito, may 7 uhay na payat at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitubong kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na payat ang 7 uhay na mabibintog at malulusog, at nagising si Faraon. At narito, isang pananginip. At nangyari sa kinaumagahan na ang kanyang diwa ay nagulumihanan at siya'y nagsugo, at kanyang ipinatawag ang lahat ng mago sa Ehipto at ang lahat ng pantas doon, at isinaysay ni Faraon sa kanila ang kanyang pananginip. Datapwat walang makapagpaliwanag kay Faraon. Nang maggagayoy nagsalita ang puno ng mga katiwala kay Faraon na sinasabi, "Naaalala ko sa araw na ito ang aking mga sala." Ngulit si Faraon laban sa kanyang mga alila at ibinilanggo ako sa bahay ng kapitan ng bantay, ako at ang puno ng mga magtitinapay. At nanaginip kami ng panaginip sa isang gabi, ako at siya. Kami ay kapwa na naginip ayon sa kapaliwanagan ng panaginip ng isa't isa sa amin. At nandoong kasama namin ang isang binata, isang Hebreyo, na alipin ng kapitan ng bantay. At siya naming pinagsaysayan at kanyang ipinaliwanag sa amin ang aming panaginip. Ipinaliwanag niya ayon sa panaginip ng bawat isa sa amin. At nangyari na kung paano ang kanyang pagkapaliwanag sa amin ay nagkagayon. Ako'y pinabalik sa aking katungkulan at ipinabitin ang isa. Nang magkagayoy nagsugo si Faraon at ipinatawag si Jose, at siya'y inilabas na madalian sa bilangguan. Siya'y nagahit at nagbihis ng suot at naparaon kay Faraon. At sinabi ni Faraon kay Jose, "Ako'y nanaginip ng isang panaginip at walang makapagpaliwanag, at nabalitaan kita na pagkarinig mo ng isang panaginip ay naipaliwanag mo." At sumagot si Jose kay Faraon na sinasabi, "Wala sa akin, Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Faraon." At sinalita ni Faraon kay Jose, "Sa akin panaginip ay narito, nakatayo ako sa tabi ng ilog. At narito, may nagsiyahon sa ilog na 7 bakang matatabang laman at magagandang anyo, at nanginain sa talahabinan. At narito, may ibang 7 baka na nagsiyahon sa likuran nila, mga payat, at napakapangit ang anyo, at payat na kailanmay hindi ako nakakita sa buong lupain ng Ehipto ng ibang kawangis ng mga yaon sa kapangitan. At kinain ng mga bakang payat at pangit ang 7 nauunang bakang matataba. At nang kanilang makain, ay hindi man lamang maalaman na sila'y kanilang nakain, kundi ang kanilang anyo ay pangit ding gaya ng una. Sa gayoy naggising ako, at nakakita ako sa aking panaginip, at narito, 7 uhay ay tumataas sa isang tangkay, mapipintog at mabubuti. At narito, may 7 uhay na lanta, mga pipi at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitaas na kasunod ng mga yaon. At nilangon ng mga uhay na lanta ang 7 uhay na mabubuti, at aking isinaysay sa mga mago. Datapuat walang makapagpahayag ngayon sa akin. At sinabi ni Jose kay Faraon, ang panaginip ni Faraon ay iisa. Ang gagawin ng Diyos ay ipinahayag kay Faraon. Ang 7 bakang mabubuti ay 7 taon, at ang 7 uhay na mabubuti ay 7 taon. Ang panaginip ay iisa. At ang 7 bakang payat at mga pangit na nagsiahong kasunod ng mga yaon ay 7 taon. At gayon din ang 7 uhay na tuyo na pinapaspas ng hanging silanganan. Kapuwa magiging 7 taong kagutom. Iyan ang bagay na sinalita ko kay Faraon.
ang gagawin ng Diyos ipinaalam kay Faraon. Narito, dumarating ang 7 taong may malaking kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. At may dadating pagkatapos ng mga iyan na 7 taong kagutom, at malilimutan niyang buong kasaganaan sa lupain ng Ehipto, at pupuksain ng kagutom ang lupain. At ang kasaganaan ay hindi malalaman sa lupain dahil sa kagutom na sumusunod, sapagkat magiging napakahigpit. At kaya't pinag-ibayo ang panaginip kay Paraon na makalawa ay sapagkat bagay na itinatag ng Diyos at papangyayarihing madali ng Diyos. Ngayon nga ay humanap si Paraon ng isang taong matalino at pantas at ilagay sa lupain ng Ehipto. Gawing ganito ni Paraon at maglagay ng mga tagapamahala sa lupain na pagaymahing bahagi ang lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. At kanilang tipunin ang lahat ng pagkain nitong mabubuting taon na dumarating at magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Paraon na pinakapagkain sa mga bayan at ingatan. At ang pagkain ay kamaligin na itaan sa lupain sa 7 taong kagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain sa kagutom. At ang bagay ay minabuti ng mga mata ni Paraon at ng mga mata ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Paraon sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito na taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. At sinabi ni Paraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos, ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklukang hari lamang magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Paraon kay Paraon, tingnan mo, ikaw ay inilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. At inalis ni Paraon sa kamay niya ang kanyang tandang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At siya ay sinuutan ng magandang lino at nilagyan siya ng 1 kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg. At siya ay pinasakay niya sa 2 karo na tinatangkilik ni Paraon at isinisigaw sa unahan niya, lumuhod kayo, at inihalal siya na puno sa buong lupain ng Ehipto. At sinabi ni Paraon kay Jose, ako'y si Paraon, at kung wala ka ay hindi magtataas ang sinumang tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. At pinangalanan ni Paraon si Jose na Zaphnath Paaneah, at ibinigay na asawa sa kanya si Asenath na anak ni Potipharah na saserdote sa On. At lumabas si Jose sa lupain ng Ehipto. At si Jose ay may 30 taon nang tumayo sa harap ni Paraon na hari sa Ehipto. At si Jose ay umalis sa harap ni Paraon at nilibot ang buong lupain ng Ehipto. At sa 7 taong sagana ay nagdulot ang lupa ng sagana. At tinipon ni Jose ang lahat na pagkain sa 7 taon na tinamo sa lupain ng Ehipto at inimbak ang nangasabing pagkain sa mga bayan, na ang pagkain sa bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat kinauukulan ding bayan. At si Jose ay nagtamalig ng trigo na parang buhangin sa dagat, na napakarami hanggang sa hindi nabilang, sapagkat walang bilang. At bago dumating ang taong kagutom, ay ipinanganak kay Jose ang 2 lalaki na ipinanganak sa kanya ni Asenath, na anak ni Potipharah na saserdote sa On. At tinawag ni Jose ang panganay na Manases, sapagkat anyay, ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. At ang ipinangalan sa 2 ay Ephraim, sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamhatian. At ang 7 taon ng kasaganaan na nagkaroon sa lupain ng Ehipto ay natapos. At ang 7 taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating, ayon sa sinabi ni Jose, at nagkagutom sa lahat ng lupain, datapwat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. At nang ang buong lupain ng Ehipto ay maggutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Paraon, at sinabi ni Faraon sa lahat ng mga Ehipsyo, pumaroon kayo kay Jose, ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin, at ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa. At binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Ehipsyo, at lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipto.
At lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsibili ng trigo sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa.